Sa video po natin ngayon, ay kakain nga po pala tayo sa Din Tai Fung. At isa nga po pala siyang Taiwanese restaurant. At dahil nga po trending ito ngayon at laging maraming pila, ay susubukan po natin ang mga pagkain nila. At ano pa nga po ba ang hinihintay natin? Tara! Walking through all the dust and breathing flame. At alam niyo po ba, ang Din Tai Fung was founded in 1958 in Taipei, Taiwan by Bin Yi Yang and his wife Pen Mei Lai. Was originally founded as a cooking oil retail shop. In 1972, facing declining in oil sales, they converted half of their shop to sell xiaolongbao or the soup dumpling, which quickly became popular, leading to its transformation into a full-fledged restaurant. At located nga po pala ito sa level 1 of the South Entertainment Mall. It is situated in the South Wing, South Entertainment area of the complex, and it is also one of the largest branches in the Philippines. At nagbubukas nga po pala sila from 10 a.m. to 10 p.m. from Monday to Friday and 10 a.m. to 12 a.m. Saturday and Sunday. At paalala ko na nga din po pala na first come first serve po dito dahil mahaba po talaga ang pila. At in 1993 nga po pala, the New York Times named Din Tai Fung one of the top 10 restaurant in the world. At multiple time nga po pala nananalo ng Michelin star ang isang branch nila dito sa Hong Kong. At nag-start nga po pala silang mag-expand globally in 2000 sa US, Japan, Singapore, Australia at Europe. At ngayon nga po palang 2026, isa na po silang global brand. At meron na po silang 165 na branches sa 13 countries. At wag na nga po pala tayong magpatumpik-tumpik. Tikman na po natin ang appetizer nila. Ang pangalan po pala nito ay Din Tai Fung House Special sa halaga pong 195 pesos. At tinatawag nga din po pala siya na seaweed and bean curd salad. So nagko-consist po siya ng seaweed, bean sprout, glass noodles, bean curd, in a vinegar dressing. So ayun nga guys, ang unang-unang napansin ko nga po pala sa appetizer na to is yung amoy niya, amoy po siyang sesame oil. And then amoy nyo din po yung pagka-seaweed niya. So tikman na po natin to at tikman natin yung unang bite natin. Para po siyang japchae ng Korea, ganun po siya, yung texture niya. Pero may pagkapansit din po siya. Ang lasang-lasa po dito is yung seaweed niya. At may konting asim nga po pala siya galing sa vinegar na parang may konting toyo na din po. At para nga po pala sa akin, sa mga mahilig nga po pala sa mga healthy food, is para po sa inyo tong appetizer na to. At heto naman po ang chicken chop fried rice sa halaga pong 395 pesos. At heto naman po ang wonton natin. So ang flavor po niya is shrimp and pork wonton with house soy sauce. Sa halaga pong 275, meron ka na pong 6 pieces na dumpling. At syempre nga po pala, yung pinuntahan po namin dito, yung xiaolongbao. So umorder po kami ng pork. At ang price nga po pala nito ay 385. Meron ka na pong 10 pieces na xiaolongbao. At paalala ko na nga din po pala, kung kakain nga po pala kayo dito is mas okay po na dumiretso ulit kayo sa waitress at magpa-reserve na po kayo dahil mahaba-haba pong pila ang hihintay natin. At ngayon nga po pala, tikman na natin ang chicken chop fried rice nila. So breaded chicken po siya na may fried rice po. Siguro po yang chow to. So tikman po natin ang walang sauce. Okay naman po siya, medyo oily lang po. At ang lasa nga po pala niya is typical na breaded chicken lang. So tikman naman po natin rice. Oily din po yung rice nila dahil niluto po ito sa mantika. So okay naman po yung lasa niya. At lagyan nga po pala natin ng chili oil para mas lalong sumarap. Tapos lagyan po natin ng toyo. Siya nga po pala, wala po pala sila ditong kalamansi. Yun nga po pala nagpapasarap sa chili oil na may toyo. So tikman na po natin yan kahit wala po siyang kalamansi. So tikman na po natin yan. So ang first bite po natin na mayroon pong chili sauce na may toyo, kung anong lasa. Mas okay po yung lasa niya kapag meron po siyang chili sauce compare po sa plain lang. Medyo matabang po kasi yung luto nila. At sa tingin ko nga po pala, ang gamit nila dito sa chili oil nila ay chili flakes. Dahil konti lang po yung anghang na makukuha po natin dito.
At syempre nga po pala ay tikman na po natin ang main event natin at ang pagkain na pinuntahan po natin dito sa Din Tai Fung, ang Xiaolongbao. At tikman na po natin at isawsaw po natin yan sa toyo natin na may chili. So ito po yung first bite natin sa Xiaolongbao. Masarap po siya. Medyo may tubig siya sa loob. Ang Xiaolongbao nga po pala is famous po siya ng Shanghai style soup dumpling. At tikman nga po pala ulit natin. Daming sabaw. Ang init. Masarap po siya talaga. At need nga po pala niya ng sausawan para magkalasa. At yung tubig nga po pala sa loob nito is yung pong savory na gelatin-based broth. So ini-steam po siya kasama po ng dough wrapper niya. At ang pagkakaalam ko nga po pala dito ay typically po ito is filled with minced pork, ginger, soy sauce, or shrimp. At traditionally nga po ay sinaserve nga po pala ito ng breakfast kasama po ng vinegar and chili. At nag-order nga din po pala kami ng ulong, rock, salt, and cheese sa halaga pong 130 pesos. Tikman naman po natin ang drinks namin. Sarap. At masarap nga po pala yung milk tea na na-order namin and given na po yun dahil ang mga Taiwanese milk tea nga po pala ay masasarap. At nag-enjoy nga po pala tayo sa mga pagkain na kinain natin ngayong araw. Medyo bland nga lang po para sa akin yung lasa pero sa mga naghahanap po ng mga Taiwanese food is marerecommend ko po sa inyo ang Din Tai Fung. At napatunayan ko nga din po pala kung bakit naging Michelin star ang restaurant na to dahil masarap din po ang mga pagkain nila. At hanggang dyan nga po pala ang ginawa nating food trip ngayong araw. At sana nga po pala ay samahan nyo ako sa susunod pa po natin mga vlog. Maraming salamat po. At syempre nga po pala, binabati nga po pala natin ang Suavilicious Hair Studio. Dito po yan sa Gapan City. At dahil nga po yan sa matagumpay nga po pala nilang grand opening,